Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin kung yung cherubim. Kung ano nga ba yung cherubim. Sino nga ba yung mga cherubim? So tayong mga tao, sa panahon ngayon, pag sinabing cherubim, naiisip natin ito yung mga anghel na sanggol, na chubby, na ang cute-cute, parang ganon. Pero sa Biblia, ang totoo, ang cherubim na ito yung isang anghel na pwede natin sabihin na nakakatakot sa paningin ng mata natin. Kasi ito, yung cherubim daw, ay ito yung may apat na muka. Di ako sure kung ano, pero may lion, may kung ano-ano, pero apat na muka siya. Or isang mata. Ganon. So, kumbaga, kung makikita natin ito ngayon, talagang pwede natin sabihin na nakakatakot or matatakot tayo. So, ating patatalakay yung Genesis 3, chapter 24, ang sabi rito, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim. Cherubim is ito yung plural ng cherubim. Cherubim. And the flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Sa Tagalog, nang paalisin niya ang tao, inilagay niya sa silangang bahagi ng halaman ng Eden ang mga cherubim. At ang isang flaming na espada na umiikot upang ingatan ng daan patungo sa punong kahoy ng buhay. So, punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, the cherubim shows God holiness. So, yung mga cherubim na yan, yung mga anghel na yan, ito yung nagpapakita kung gaano nga ba kataas ang Panginoon. Kung gaano nga ba ka-holy ang Panginoon. So, for example, yung kunyari, presidente ng Amerika, pumunta siya sa Pilipinas. Pag pumunta siya sa Pilipinas, marami siyang kasamang sundalo, marami siyang kasamang, may mga, kumbaga, kung paano natin siya wini-welcome, may mga sundalo, may mga armas, kung ano-ano. Kumbaga, pinapakita nun na mataas yung presidente ng Amerika. Pinapakita nun na mahalaga yung taong yun. So, sa Diyos naman, kumbaga ito yung soldiers ng Panginoon. Ito yung kawal ng Panginoon na kapag nakasama ng Panginoon, na yung mga cherubim na iyon, na yung mga nakakatakot na anghel na yun, yun ay nagpapakita kung gaano kataas, kung gaano ka-holy ang Panginoon natin. So sa ikalawang teaching na sabi rito, the cherubim shows God's judgment. So may kinalaman din sa judgment. Sa ikatlong teaching, the cherubim shows God glory. So pagsamahin natin yung judgment and glory. Na kumbaga, sabi dun sa verse, judgment, sabi dun sa verse, nung nagkasala ang mga tao, pinaalis yung mga tao, pinaalis si Eva at Adan sa Garden of Eden, and ang ginawang tagabantay ng Diyos ay yung cherubim. So kumbaga, naging judgment, siya yung nagsilbing judgment ng Panginoon dahil nagalit siya sa kasalanan ginawa nila Eva at Adan, na kumbaga sila yung nagbantay sa hardin ng Eden para hindi na ulit makabalik yung makasalanan ng Eva at Adan doon. So kumbaga pinapakita doon yung judgment ng Panginoon kapag ikaw ay paparusahan ng Panginoon. Nung pinarusahan ng Panginoon sila Eva at Adan, ginawa niyang parusa, parang ginamit niyang parusa yung mga cherubim, na pinapunta niya yung mga cherubim sa Eden para hindi na sila makabalik pa. So the cherubim shows God glory. So God's glory, may kinalaman din sa kung paano ginag-glorify, kung paano may kinalaman din sa gloriness ng ating Panginoon yung cherubim. Dahil yun nga, sila ay anghel, sila ay servant, yung mga ganong klaseng itsura, yung mga ganong klaseng nilalang ay servant lamang ng Panginoon, ayun ay patunay na ang Panginoon ay mataas, na ang Panginoon ay makapangyarihan talaga, kasi servant niya pa lang ay ganun na kalakas, ganun na yung itsura, ganun nang nakakatakot. So nag-i-implies lamang ngayon na ang Panginoon natin ay pinakamataas, ay pinakang makapangyarihan. So sa unang application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Unang-una sabi rito, be set apart because God is holy. So nung tayo ay nagkasala si Eva at Adan, nalayo tayo sa Panginoon, napahiwalay tayo sa Panginoon, pinaalis sila sa Garden of Eden, pinaalis sila sa Eden, sa lupa ng Eden. Na yun nga, ibig sabihin nun na napahiwalay na tayo, humiwalay tayo sa kabutihan ng Panginoon. So kailangan natin gawin, yun nga, patuloy nating
pilitin na makabalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga kasalanan natin, paggawa ulit ng mabuti para makabalik ulit tayo sa piling niya. So, sa ikalawang application, sabi nito, approach God with utmost respect. So, yun nga, dahil ang Panginoon ay pinakamakapangyarihan sa mundo, siya ang nagligtas sa atin, siya ang ating Diyos, kailangan natin siyang i-approach, kailangan natin siyang lapitan ng may respeto. Na, yun nga, ikaw ang Diyos ko, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, lahat ng respeto ay nasa iyo. Hindi natin siya pwedeng utusan, hindi natin siya pwedeng sabihan ng kung ano dahil siya ay pinakamakapangyarihan. Kailangan presence do yung respeto. So sa ikatlong application, sabi rito, ikatlong application, sandali. Can you recall a moment? Soak in God's presence. So, yun nga, dahil tayo ay nabawi na sa pamamagitan ni Jesucristo, yung mga kasalanan ng Eva at Adan nawala na. So, yung mga kasalanan nila Eva at Adan ay nawala na. Kung ibig sabihin, bumalik tayo sa Diyos. So, soak in God's presence. Nasa atin na yung presensya ng Panginoon. So, dapat, ang kailangan natin gawin ay mamuhay dito. Kumbaga, magbabad. Kung tutuusin na yung buhay natin ay sa Kanya, yung buhay natin ay kasama natin siya, ganon na isipin mo na yung presensya ng Panginoon ay palaging nasa iyo. Kaya bilang resulta, gagawa ka ng mabuti, hindi ka mananakit ng kapwa mo, susundin mo yung mga utos niya. So yun lamang po ang napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.